So tell me, Iha, paano kayo nagkakilala ni Jack? Magiliw na tanong ng mama ni Jack kay Cassie. Sinulya pa niya si Jack. Ginitian siya nito. Sabay gagap sa isang kamay niya. Gumanti siya ng ngiti. Kailangan niyang umarteng mahal niya ito sa harap ng mga magulang nito. Nasa mansyon siya ng mga Ocampo. Katatapos lang nilang maghapunan at ngayon ay nasa sala sila para magkape. Sa library po, we bump into each other because of this one book na pareho namin gustong kunin. Ani, at least sa bagay na yun ay hindi siya nagsisinungaling. At pagkatapos nun, hindi na mga libro ang ipinupunta ko sa library. Siya na. Sabi naman ni Jack, hinalikan pa ito ang kanyang kamay. And you ended up with each other because of this book? Oh, honey, don't you think that's so romantic? Ani Mrs. Opakakampo sa asawa nito. Sumali rin ako sa community service club para magkaroon kami ng proximity. It's been so hard getting this girl, ma'am. She's a club president, a consistent lister, and aspiring student council president. Napatitig siya rito. Paano ito nalaman ang mga impormasyong yun? Wow, ani Mr. Ocampo. Impressive. Thank you po. Wika niya. But she was snubdad. Hindi niya ako pinapansin noon. Parati lang ako nakatanong sa kanya mula sa malayo, waiting for a chance to bump into her so I could have a chance to woo her. So I think I should kiss that book. Kwento pa ni Jack. Nakatitig lamang siya rito. Wala yun sa script. Magaling palang mag-adlib ito. Mapapaniwala siya rito kung hindi niya alam ang totoo. Now that's too much of my son. Hindi pa kita naringgan ng ganyan noon, Jack. I could really feel how you love Cassie. He's just a good actor. Galing-galing sabihin niya kay Mrs. Ocampo. Well, we have no choice but to cancel your engagement with my amigo's daughter. Ani Mr. Ocampo. Do it, Dad. Kung mayroon akong gugustuhin babae para sa anak natin, it will be only Cassie. Nagkatinginan sila ni Jack. Siya na rin ang unang nagbawi ng tingin at ngumiti sa mga magulang nito. Magalang na binati ni Cassie si Mrs. Ocampo nang salubungin siya nito sa main door. Nang tanongin niya kung nasaan si Jack, ay giniya si nito sa malawak na living room. Iho, nandito si Cassie. Anoy siya nito sa anak. Tumayo si Jack mula sa sopa. Kunwari ay nasurpresa ito sa pagdalaw niya. Gayong ito ang may ideya na pumunta siya sa mansyon para dalhan ito ng custard cake na kunwari ay binake niya. Hi baby, bati nito sa kanya. Nang makalapit ay mabilis siyang hinadka nito sa mga labi. I miss you. Miss me? Kahapon lang magkasama tayo sa school. Nangingiting sabi niya. I miss you every second that you're out of my sight. Humagikik ang mami nito. Napatingin sila rito. I think I should be out of the scene, right? Right, ma'am. Ani Jack. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Nang wala na ang mami nito, ay binawi niya ang kanyang kamay. Wala nang audience. Padamog na ibinigay niya rito ang dalang cake. Numisi ito. Saka pabulong na nagsalita. Yes, pero hindi ba ilagay ko sa kontrata na kapag nandito tayo sa bahay, dapat ay magkunwari tayong parating may audience at hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa kontrata. Someone could enter the scene anytime. Kaya kailangan parati tayong sweet. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Right, baby? Pinitig niya ang kamay nito na humahaplos sa kanyang pisngi. Naparay ito. How about the kiss? Hindi ba't nakalagay sa kontrata na walang kiss? I can't help it. Your lips are delectable. Huwag mo nang uulitin iyon. Umupo siya sa sopa. Tumabay ito sa kanya. Umisod siya. Umisod din ito palapit sa kanya. Nang ako mag-iisod uli siya, ay hinawakan na siya ito. Wala ka nang iisuran, baby. Baka madisgrasya ka na naman. Which is just natural, dahil kasama na naman kita. Inalis niya ang kamay nito sa bewang niya. No unnecessary touchings, remember? Might as well burn that contract. May frustration sa himing nito. Tumayo ito at nagpaalam na pupunta sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong tray na may 2 slice ng carrot cake na nakalagay sa tig-isang saucer at 2 baso ng mango juice. He smiles crookily. Be sweet to me, baby. Subuan mo ko. Pagkatapos ibaba sa coffee table ang tray, ay muli itong nagpaalam na may kukunin. Napapantastiko ang napailing-iling siya. How she wished na matapos ng 1 linggong pagpapanggap nila para mawala na ito sa buhay niya.
She would not stand his flirtations. Magandang hapon. Napatingin siya sa bumati sa kanya. Si Yaya Lita, ang mayordoma at dating yaya ni Jack. Ngumiti siya. Magandang hapon din po. Ganting bati niya. Ikaw ang girlfriend ni Jack, hindi ba? Tumango siya. Napakaganda mo. Kaya pala mahal na mahal ka ng alaga ko. Alam mo ba na ikinukwento? Hang there. Putol ni Jack sa sinasabi ni Yaya Lita. Inilapag muna ito sa bisita ang dalang kahon nito bago lumapit at umakbay sa mayordoma. Lilipat kami sa entertainment room. Pinisil pa nito ang balikat ng matanda. Ganun ba? O sige at ako na magdadala ng pagkain niyo roon. Presinta nito. Binuhat nito ang tray at nauna nang lumakad. Kinuha ni Jack ang kahon at saka ngumiti sa kanya. Come on, Cassie. Umuntong hiningi at sumunod dito. Diyan at pati si Yaya nito ay siniseryoso nito ang pagpapanggap na mahal siya nito. Triple word score. Nasisihang sabi ni Cassie pagkatapos niyang maiayos ang mga tiles sa Scrabble board. Ani Jack. Tingnan nito ang score sheet. Umarte itong talunan nang makita nung nauungusan na niya ito. Minalaan kita kanina na hindi ka mananalo ng Scrabble sa akin. I even wonder kung makaka-triple word score ka. Pangasar pa niya. You are really underestimating me, aren't you? No, I'm just adding insult to injury. Papiloso pong sabi niya. Ngumiti ito at tinitigan siya. I love it when you smile like that, Cassie. Ngayon lang kita nakita ngumiti sa akin ng hindi fake. Nawala ang ngiti niya. Ayaw niyang tinititigan siya nito ng ganoon. Naaalala lang niya kung paano siya nito hinalikan at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkunwari na lamang siya nagtutuos ng mga scores nila. Tumabi naman ito sa kanya. Madaya ka, naninilip ka ng tiles. Wala sa loob na sabi niya. Inirapan niya ito, saka siya nag-slide ng carrot cake at isinubo ng buong buo sa bibig nito. Pinagtawanan niya ito nang hindi ito makapagsalita. Malaki kasi ang peraso ng cake na nasa bibig nito. Ngunit ang maubos iyon, ay nakangising kumuha ito ng icing ang pinahid sa pisngi niya. Hanggang sa magpahiran na sila ng icing sa mukha habang kapwa tumatawa. Tumingi lang sila nang maubos ang icing. Kapwa nila pinagtawanan ng isa't isa. Then silently, he stopped laughing. Alam mo ba ang pinakagusto ko sa cake ay ang icing? Tinignan niya ang kalunos-lunos na hitsura ng cake. Gusto ko pa ng icing. Kasalanan mo. Ikaw ang nagsimula kaya magtiis kang wala ng icing. Sumili ang mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Bakit ako magtitiis kung mayroon pa naman? Tinignan niya ang cake. Nagtaka siya sa sinabi nito dahil simot na talaga ang icing niyon. Ibabalik pa lang niya rito ang tingin nang mabigla siya sa paghawak niya sa batok niya. The next thing she felt, his tongue was licking the icing on her cheeks, on her lips, and claimed her mouth in a rattling kiss. To her surprise, natagpuan niya ang sariling tumutugon sa halik nito. He tasted the mint cake with sweet icing and she realized she wanted a slice of that kind of cake. Napapalakpak si Cassie nang matanaw niyang pumasok sa golf hole ang tinirang golf ball ng daddy ni Jack. Nasa Manila Polo Club silang tatlo. Nang nagdaang araw naman, pagkatapos ng kanilang klase, ay sinama siya ni Jack sa butik ng mami nito. Totoo ang nag-enjoy siya sa pakipagkwentuhan sa ginang dahil napaka-cool na ina nito. Bakit hindi mo turuan si Cassie na mag-golf, Jack? After all, kaya mo nga siguro siya din narito ay upang turuan at hindi para panoorin ka lang na maglaro. Tama ba ako? Tinignan siya ni Jack bago nito sinagot ang ama. No, Dad. I brought her with me dahil gusto kong parati siyang kasama. Come on, knock it off, son. Over-displaying of affection is a crime. Huwag mo namang masyadong ipakita kay Cassie na patay ka sa kanya. Biro ni Mr. Ocampo, nakanindatan pa siya. Tumawa si Jack. Inakbayan siya nito at kinintala ng halik sa buhok. Don't worry, Dad. Patay na patay rin naman sa akin si Cassie. You wish. Hinampas niya ito sa dibdib. Nagtawanan sila. Pinagtakhan pa niya ang kanyang sarili at hindi siya nagalit sa sinabi nito. Ayaw niyang bitiwan siya nito at nasisiyan siya dahil malapit siya rito. Ayaw niyang mag-isip ng dahilan. She was scared to know the answer. Scared to admit whatever it was. Isang araw na lang at matatapos na ang kanilang kasunduan.
Makakahinga na siya ng maluwag dahil safe na ang sikreto nilang magkakaibigan at ibabalik na sa kanya ni Jack ang kontrata ng pustahan. Suddenly, that what made her feel down. Naalala niya ang probisyong isinulat niya sa kontrata na pagkatapos ng palabas nila ay bayad na siya sa utang at hindi na siya nito guguluhin kahit kailan, na hindi na siya nito lalapitan. Iyon naman ang tama. He had to be out of his life bago pa siya masanay na parati itong nasa tabi niya. Come on, Cassie. Tuturuan kitang mag-golf. Wika nito ng paalam ang ama ito pagkakita sa isang amigo. Niyakap siya nito mula sa likuran at ipinahawak sa kanya ang golf club, hawang hamak naman ito ang kamay niya. Nagkadikit ang kanilang mga pismi. Naiilang siya sa kanilang posisyon pero ang puso niya ay natutuwa sa pagkakalapit nilang iyon. Bahagya lang niyang naintindihan ang mga instruction nito. Nang kapwa nila hatawin ng bola, ay lumipad at saktong pumasok sa golf hall. Kapwa nila bitiwan ng golf club at napahiyaw. Niyakap siya nito sa tuwa. Hep hep, ano iyan ha? Automatiko silang nagbitiw pagkarinig sa boses na iyon. Jimmy Parry, ani Jack sa best friend nito. Lumapit si Jimmy. Hey, was that what they call PDA? Tinitigan siya nito. Hay, parang kilala kita. Pare siya ba yung Jimmy, girlfriend ko, si Cassie. Putol ni Jack sa sinasabi ni Jimmy. Sending a message in a look. Napatingin siya kay Jack. Ang usapan nila ay sa harap lang ng mga magulang nito siya magpapanggap at hindi pati sa mga kaibigan nito. Kilala niya si Jimmy, pinsan nito ni Kelly. May lalagot siya kapag nalaman ni Kelly ang relasyon ni Jack. Cassie, tila nagulat pa si Jimmy nang makilala siya. Nakipagkamay ito sa kanya. Pare siya ba yung back off? Ani Jack sa kaibigan. Tinapik pa nito ng malakas ang balikat ni Jimmy. Tumawa ito. Siya nga yun, di ba? Nagugulaw, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Siya nga talaga yung kaibigan ni Kelly. Natatawang sabi ni Jimmy. Right, patangutang ang sang-ayon ni Jack. Tila nakahinga ng maluwag ito. Inakbayan pa siya nito. Possessive boyfriend ho. Nanood yung sabi ni Jimmy. Is that it, Jack? Wala akong natatandaan. Do you want to go rolling to one of those holes, pare? Pabirong banta rito ni Jack. Tinawalan lang ito ni Jimmy. Okay, I'll send myself off to somewhere else. Perhaps I'm gonna go find someone to stalk. Makahulog ang sabi nito. Kasi nice to meet you. Mag-ingat ka kay Jack, ha? You super hot crooner. I know that. Putol ni Jimmy sa sasabihin niya. Pagkatapos ay umalis na ito. Pinisil ni Jack ang balikat niya. I wonder why we're friends. Oo, magkaibigan nga kayong dalawa. Ani